mag-aalas 6:30 na, no? Sarap sanang pag-usapan itong, ano bang tawag dito sa kagawaran ng agrikultura? Department of Agri-Cosmetics. Agriculture! Nalito ka na naman eh. Department of Agriculture. Ay, sorry po. Oo. Oh. Sige, pero mamaya na siguro, no? Kasi Ayaw mo mag-init agad ulo mo, kaya hindi, mamaya mag-init na. ang ulo ng ating mga kababayan. Oo. Kasi nag-ikot daw po sa isang palengke. Isang palengke lang? Hindi man lang tatlo? Ganda ng balita, no? Nag-ikot sa isang palengke ang Secretary po ng Agriculture Department at sinabi daw, Sigurado ka ba isang palengke? Baka mga palengke. hindi, sa Isa lang talaga. Sa Pasig Oo. daw. At sinasabi daw po, nagagalak pong ating kalihim ng kagawaran dahil nakita daw po niya na wala nang lumalampas doon sa 58 pesos na presyo po ng imported rice. O, diba? Laking balita, diba? Okay, so wala na daw po. Baka doon sa pwesto pinuntahan niyo, ha? Mamaya, meron lang po tayong mahaba-habang panahon. Sana nga po. Kasi ako, pinag-iisipan kong gawan to ng malalimang Think About It episode. Kasi nga po mukhang, with all due respect, parang lagi lang pong cosmetics eh. Diba? Parang yung root cause of the problem ay hindi po naman talaga tinutugunan. Yung mismong root cause, yung mismong sanhi. Kasi ngayon, nakafocus sila dito po sa imported rice, right? Imported rice. Laging imported rice. Oh. Meron silang ilalabas sa gitna po ng pagtutol ng ilan, pati mga ilang kongresista na nagsasabi, pag-aralan nyo naman mabuti yan. Kasi kung magtatakda ka ng price cap sa imported rice na 58, lahat niya mag-58. Kaya nga, I mean, even yung mga baka yung 55 lang ang presyo, 50 lang ang presyo, baka, di ba, maging dahilan pa yan para mas taasan yung bigas na imported. Common sense, di ba? Yes. Anyway, so mukha daw talagang yan ay kanila pong ipatutupad. Oo, Sige, January 20, patutupad yan. Kasi nga daw po, gusto talaga nila na pababain ang presyo po ng bigas. Hindi ho masamang intention niya. Sa matter of fact, nagagalak tayo dahil mukhang doon nakafocus ang DA ngayon, di ba? Kasi kanya po number one sanhi ng mataas na inflation. Pagkain. Pero yung focus na iyon, parang focus lang na pabanguhin. Focus lang na band-aid, di ba? Solution. Oo. Kasi ito lang po, patikim lang po ito kasi kung meron po tayong mahabang oras, lalaliman po natin ng pag-aanalisa dito para maging matalino po tayo sa pakikinig sa balita at yung katotohanan sa mga nangyayari. Hindi po haka-haka, koro-koro opinion lang, hango mismo sa datos ng gobyerno. Alright, so ito muna sa 6:25 na oras. Itong maganda rito patikim. Puro kayo imported. Tama? Okay. So, meron kayong price cap sa imported. Tunghayan mo nga ang bantay presyo today. Tunghayan natin yung bantay presyo. Ang bantay presyo po mismo galing sa Department of Agriculture. Okay, sige. So, kukunin ko lang yung aking antipara. O pati ikaw, tumungo din. Yan. Ayan, nandito na tayo. Hawak na natin ang bantay presyo. Kaya sa ating television. Yes, nakikita rin po ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa TV5 at sa RPTV. So, pag pinuntahan mo yung imported commercial rice, ang special magkano? Sa imported, 53 to 65 pesos. Galing ito mismo po sa bantay presyo. DA po ito, ha? Enero a 15, ganun po lagi yung kanila pong petsahan. Late yung release. A day. Okay, kasi nga nagtatanong-tanong muna sila sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila lang po ito, ha? Anong premium sa imported rice? 50 to 60 pesos. Okay. Yung well-milled, 44 to 52. Alright. Puntahan mo yung local rice. Ang special, 55 to 63 pesos. Local po yan. Ang premium rice na local, 48 to 58 pesos. Ang well-milled, 40 to 53. At ang regular milled ay 37 to 50 pesos. Okay, sige. So kung sakasakali po na sila magkakaroon ng cap sa imported commercial rice, hindi sila makapagbibigay po ng price cap sa local kasi aalma dito, di ba?
aalma dito ang mga farmers natin. Kung ikaw ay magtatakda ng suggested maximum retail price ng local rice. So anong puntuhan natin dito? Okay, puro kayo imported, imported, imported. Pero bakit kapresyo ng imported ang local? One valid point. Tama? Okay. Speaking of imported, ang Pilipinas ba, ilang porsyento ng imported rice ang kailangan natin para sa ating total consumption? Ilan, mga kapatid? Halos 20% lang ng pangangailangan sa bigas ng Pilipinas ang imported. Okay, so 80% ay locally produced. Okay. Ito, patikim lang ito Sige. Kung ikaw ay magmamathematics dito, yung imported na yan, hindi naman yan tumubo out of the blue. Diyan sa aduana. Tinanim yan, di ba? Oo, inani yan galing po ng Vietnam. Right? Galing ibang bansa. So galing ng ibang bansa. Oo. At pagkatapos, isinakay pa yan papunta doon sa pier. Oo. Ikinarga ng barko. Oo. Yung barko ay bumiyahe ng pagkalayo-layo. Correct. Dumating sa Pilipinas. Oo. Alright, nagbayad ng taripa yung importer. Nagbayad ng tara sa customs. Aba, may tara? Okay, Oo. inilabas po ng aduana. Oo. Inilagay doon sa kanilang bodega. Bago pangarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Got the point? Oo, sa Sige. dami ng dinaanan, ano? Okay, ang tawa mo ha? Oo. Sige. So, patikin po lamang ito kasi if you're going to analyze it, right, they are addressing cosmetics. Bigyan mo ng price cap yan kasi ito, di ba? Pero, okay, sige. Paano yung local rice? Get the point? Babaan mo man yung imported rice, yung local rice na 80% ang supply na kailangan para sa consumption ng mga Pilipino, napababa niyo ba? So yun pong ating gustong tunghayan dito. Ha? At magbabalik talaw po tayo sa ilang po mga ginagawa na po dati ng gobyerno. Kasi kaya nga, dito po sa isyong ito, wag ko tayo mag-focus doon na, ay ginagawa kasi imported, imported, imported. Hello? Opo. As a matter of fact, mga kapatid, ano? Yung ang imported rice natin, record high ang volume nito pong 2024. It's 4.8 million metric tons ang inangkat ng Pilipinas. And record rin po sa buong mundo na ang Pilipinas ang pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Top importer tayo. Okay. Oo. Opo. So, mawalang galang lang po, mga kapatid. Kaya nga po, matagal na ho tayong humihingi ng panayam kay Secretary Laurel Chu para lang ho din malaman natin itong kanyang mga programa. Oo. At ang katotohanan, saan pupunta, mga kapatid, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Hanggang dyan lang po muna tayo dahil mahaba pa diskusyon yan. Ang ating po lamang nga dito ay maging matalino po tayo dito po sa mga ginagawa. Hindi natin maitatanggi yung mithiin, ipababain po yung presyo. Definitely lahat tayo sang-ayon dyan. Pero ang ating po kasi dito ay wag naman puro lang papogi. Wag naman puro lang pong cosmetics. Wag lang ho naman yung puro lang ho pagpapanggap. Because the root cause of the problem is still there. Until you address the root cause of the problem, we will be forever like this. Amen and amen and amen. Amen.